Kabutihan niya ay laging masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo, na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira ng iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako sapagkat ni isang buhok sa inyong ulo'y hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang ng oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-isuyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Alam niyo ho, tayong mga Pilipino, ang dami nating pakulo sa buhay. Bakit? Ay sasabihin oy, totoo sinasabi ko, Pexman. Ayan.
Lahat ng sinasabi ko'y totoo, mamatay man ng kapitbahay ko. Damay mo pa kapitbahay mo. No? Dami nating palabok. No? Para lang mapatunayan na totoo o hindi ang iyong sinasabi. No? Kaya dito, may paalaala ang Panginoong Hesus. Magsabi ka na lamang ng oo o hindi. Tapos. No? Wala nang cheche-bureche. No? Ang dami nating paligoy-ligoy pa. No? Saksi ko si Lord. O ano sabi ng Panginoong Hesus? Huwag mong idamay ang Diyos. Mamatay man ako, oy, hindi mo bilang ang iyong buhok. At, ay, pasensya ko sa walang buhok. Ano? O, sabi ng Panginoong Hesus, hindi mo mapapuputi, hindi mapaiitim ang iyong buhok. Sapagkat ito'y sinasabi ng Panginoong Hesus, manindigan ka kung ano ang binibitawan mong mga salita. At dito'y sinuturuan din tayo ng Panginoong Hesus, hindi nang manindigan, kundi panghawakan mo ang lahat ng mga sinasabi mo. Sapagkat dito tinuturuan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tagapakinig, magsabi ka lagi ng totoo. No? Kasi kung yan ay totoo, no, ay panghahawakan mo yan, kayang tumayo niyan. At kung ito'y kasinungalingan, maniwala kay sa akin, no, hindi babagsak yan. Ako'y kanina'y bago, pumunta din sa inyo at magmisa. Ako'y minakitang kaibigan kong pulis. Ay, alam niyo baga, kapag kayo pumunta sa presinto, sa pulis, at meron kayong nakitang isang pangyayari, kayo ay gagawa ng sinumpaang salaysay. At sa sinumpaang salaysay, sasabihin mo lahat ng nakita mo, nalaman mo, at ang iyong napakinggan. Dediretsuhin mo na. Hindi mo na kailangan, sa ngalan ng Diyos, ito ang nakita ko, mamatay man ako, hindi. Kailangan malinaw, diretso, at walang paligoy-ligoy. Napakaganda ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Sabi ng Apostol San Pablo, ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang. Bakit? Ay sapagkat ang Panginoong Hesus, ang pinakamagandang halimbawa ng pagsasabi ng oo. Oo kanino? Oo sa kagustuhan ng Diyos Ama. Hindi siya nagdalawang isip nung sinabi niya, oo Ama, susunod ako. Kahit alam niya na buhay niya ang kapalit, oo pa rin ang sugot niya sa kanyang ama. Bakit? Sapagkat sabi ng unang pagbasa, siya ay namatay para sa akin at namatay siya para sa ating lahat upang tayo magkaroon ng buhay. At dahil dyan, ipinamalas at ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang dakilang pag-ibig. At dahil sa malaking pag-ibig na yan, yang kamatayan niya, yang kanyang muling pagkabuhay, ang naging dahilan upang na tayo na nakikipagkaisa kay Kristo ay hindi na lumang nilalang. Tayo ay bago na sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Amen? Tignan mo yung katabi mo. Tulog yan. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, bago ka ba o luma? Pag tayo ay bago na, tayo na kay Kristo, panindigan natin. Sumagot tayo ng oo kay Kristo, then panindigan natin. Kung umuoo tayo kay Kristo, isang tabi mo na kasalanan, huwag mo nang gawin yan. Ay tayo po naman, tayo ay umuoo kay Kristo. Tayo nagsisimba sa Quiapo. Tayo nagdadasal sa Kanya. Nagdedebusyon tayo kay Jesus Nazareno. Paglabas mo naman ng simbahan, ang bibig mo walang pakundangan. Kung hindi man ng chichismis, kung ano-anong murang lumalabas sa iyong bibig, baliwala. Baliwala yun. Yan ang hamon sa atin. Yan ang hamon sa akin.
na tayo na nagdedebosyon kay Jesus Nazareno, makita sa buhay ko at buhay natin na ako ay bagong nilalang kay Kristo. Para kanino ba ito? Yan ay tawag nating lahat. Mapapari man, ikay may asawa, ikaw man ay dalaga, binata, may kasintahan, ikaw man ay isang kargador, ikaw may manager, ikaw may pulis, ikaw ay bombero, yan ay tawag sa lahat na maging bagong nilalang kay Kristo. At yan ang pinakita ni Jesus sa ating mabuting balita. Huwag mo na kailangan ng pa-pexman, hindi na kailangan yan. Huwag nang idamay ang Diyos kung ano-ano man. Sabihin kung oo, kung oo. Kung hindi, hindi. Huwag na sumpa ng sumpa kung di mo naman kayang gawin. Sapagkat sinong niloloko natin ng Diyos, bay hindi. Niloloko muna natin ang sarili natin. Hindi mo pala kayang gawin, ba't ka nanumpa? Kung hindi kaya, huwag gawin. At kapag sinabi ng oo, panindigan. No? Walang bawian. No? Sapagkat tayong mga Pilipino ay parang game show. Bakit? Laban-laban, bawi-bawi. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Sumagot tayo ng oo, panindigan natin. Sumagot tayo ng hindi, panindigan natin. At ano man ang kahinatnan nito, at ano man ang magiging bunga nito, tanggapin natin. No? Wala nang mga extra-extra pa. Sapagkat dito'y tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus, matuto tayong manindigan sa ating mga sinasabi. Kung alam nating kasinungalingan, kung alam nating mali, huwag nating panindigan. Sabihin natin ang totoo. Kasi Father, baka may masaktan. And so what? No? Sapagkat ako, si Father Raymond, ako'y bago bumalik ng seminary noon, ako'y nagturo. Sabi ko sa aking mga estudyante, di bali nang kayo ay bumagsak, hindi naman kayo nandaya. Di bali nang nag-away tayo dahil sa pagsasabi mo ng totoo, kaysa magkasama tayo na hindi mo sinasabi ang totoo. Kaya hari nawa sa pagkapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, at tayong nagdidebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, tayo'y kanyang inaanyayahan, manindigan sa ating mga ginagawang desisyon. Pag sinabing oo, oo. Pag sinabing hindi, hindi. Huwag nang kailangan idamay pa ang Diyos sa panunumpangyan. Sapagkat tatandaan natin, ang Panginoong Jesus Nazareno, laging nakatindig para sa katotohanan. Kung hindi katotohanan ang sasabihin, huwag mo nang gawing totoo. Sabihin na lang natin kung ano ang nararapat. Sabihin ko na lang kung ano makakabuti. Kung makasakit man ako, walang personalan, trabaho lang. Basta ang mahalaga sa buhay ko at buhay natin, kung ano ang ating mga sinasabi, panindigan natin. Amen? Amen? Sa huling pagkakataon, tingnan mo yung katabi mo. Tulog na naman yan. No? Gisingin mo. Sabi mo, kaibigan, huwag kang laban. Sumunod kayo, natutulog kayo ulit. Sabi mo, kaibigan, huwag kang laban o bawi. Manindigan ka sa iyong sinasabi. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso't at pag-uugali ang wagas na pagtalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating mga panalangin ngayon ng ating pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat.
bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagi ni Jesus at hindi sa pagpapakitan tao at pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay naway tumanggap na walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ng biyayang ipinagkakalob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamanigitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan namin alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus, minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang yan na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at dinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kayong mga napapagal, kayong sa mundo. Dali kumaitulong kayo ng hay ni Jesu Cristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama, pagkain ibigay buhay, kunin at pagsalungan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain uminom kayo ng hain ni Jesu Cristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang inirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng kain ni Jesu Cristo. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado,
Magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagtatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yuko ang mga ulo, taas sa mga kamay, labas ang pababasbasan para sa natatanging pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at hawa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, at Padre Jesus Nazareno, at